Gipangunayan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpangapod-apod og ayuda sa mga benepisyaryo sa nagkadayang ahensya sa gobyerno sa Mandawi City Sports Complex kaganihang hapon. Mo kini kaupat nga lugar nga iyang gibisita karong adlaw. Human ang sunod nga groundbreaking events kaganihang buntag. Ang maong mga benepisyaryo nagikan sa Department of Trade and Industry kun DTI, Department of Labor and Employment kun DOLE, Department of Agriculture DA ug Department of Social Welfare and Development DSWD. Pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program nga nagkatidan og 8,000 pesos ang nadawat sa maabot 20 ka mga benepisyaryo sa DTI, mga bag sa white corn seed, hybrid yellow corn seed, mga binhi sa kamatis ug talong ug uban pang materyales usab ang nadawat sa maabot 146 ka mga benepisyaryo sa DA. Usa sa mga nakadawat niini mao si Raymar Dinopol, usa ka mag-uuma sa lungsod sa Medellin, ug mapasalamaton kini sa nadawat nga binhi gikan sa nasudnong kagamhanan. Wa usab siya magdahom nga mismo ang presidente mo'y mutunol niini ngadto kaniya. Ikaw sir, nakulbaan ko nga ako siyang malamano sir ba. Excited gyud ko sa pagsaka ko sa stage niya. Nangutana ko ibayang ipangutana sa usa gitarya pila ko ni maabot sa pila ko katans ang maabot. Iko almost 5 hectares sa katon ang binhi nga qualified seeds gamiton. Dako kay tabang nimo? Yes sir, dako kay sir. Samtang maabot sa 3,160 ka mga benepisyaryo sa DOLE, nakadawat og salapi ubos sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker kon tupad. Moabot usab sa 5,000 nga financial assistance og usa ka family pack nga adunay bugas, dilata, kape ug cereal drink ang nadawat sa mga benepisyaryo sa DSWD. Atol siya hamubong pakigpulong gimugatan sa presidente ang ginagmayng lakang sa gobyerno aron pagaan ang panginabuhi sa matag Pilipino ug mapadaol ang nagkadiyang pampublikong serbisyo ngadto kanila. Mga nabanggit na problema na hinaharap ng ating lipunan at kaya naman tayo ngayon ay nandito para makapagbigay ng kahit kaunting tulong sa ating mga kababayan dahil nga kahit na hindi na tayo nagkakasakit na gano, hindi na kailangan inaalala kagaya ng dati, yung pandemya, ay marami pa rin sa atin ay nahihirapan. Kaya't nandyan naman kami, kaya naman yan ang trabaho namin sa pamahalaan, na alamin kung sino ang nangangailangan ng tulong at kung paano namin tutulungan. Lahat ng sa aming palagay ay matutulungan ng pamahalaan. And this is another opportunity for us to do that. And I would just like to make sure, kaya po kami nandito, we wanted to make sure that itong ating pinamimigay ay tuloy-tuloy pa rin hanggang dumating na yung araw. Sana malapit na. At dumating na yung araw na hindi na kailangan ang tulong ng pamahalaan. Dahil kayo na ay may trabaho, kayo na ay may magandang tinitirahan. Samtang gibutyag sa presidente, nga gitingwa karon sa iyang administrasyon ang paghatag umabot sa 1 ka milyon ka housing unit sa mga Pilipino matag tuig. Kini aron matagan og tubag ang suliran sa nasod, sa kakuwang og kapuy-an sa atong mga kaigsuunan. Sa pagkaron aduna pa hinoy napatukod nga kapin sa 600,000 ka mga housing units ang iyang administrasyon, nga mas ubos sa target. Apan masaligon ra gyapon siya nga makabot ang iyang tinguha. Kasi kadalasan hindi na bahay at lupa, kung hindi high-rise or mid-rise na. So siguro basta ang target talaga namin 1 million a year. 1 million a year. Basta gagawin namin para paabutin. Kung hindi tayo makahabol this year, papaspas natin yung mga next years para yung average natin 1 million a year pa rin. Gawa sa mangitambungang kalihukan ni Presidente Marcos sa Sugbo karong adlaw, gipahimos lang usab sa presidente ang higayon nga makapasalamat sa mga Sugboanon sa makabungog nga suporta sa milabayng piniliay. Ang iyang pagbisita sa Sugbo mo'y labing una ni Marcos, presidente sa nasod. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.